si ay boleh ko yan lagi ng
slipped away and simply gone, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. You endless word, no one could express how much you deserve. Though we can't pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you.
It's all about you. When it's all about you, Jesus. When it's all about you, Jesus. Jesus.
Jesus, Jesus. Sabi sa Isaiah, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Hallelujah. O Father God in heaven, in Jesus' name, the power of Holy Spirit, naway Panginoon, kami narito. Nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa kalakasan, sa pag-iingat mo sa amin sa araw. O Panginoon Jesus, maraming salamat sa 2025 na kami iningatan mo, hindi mo kami pinabayaan. Sabi mo sa iyong salita, sa Hebrew 3, hindi kita iiwan, hindi bababayaan. O Jesus, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat din, Jesus, sa 2026. Hindi namin po kami, Panginoon. Naway, Panginoon, kung gano'n mo kami kainingatan sa 2021, mas iingatan mo pa rin kami ngayon 2026. Lord Jesus, Ikaw ang aming Diyos. Sa iyo kami nananahan, umaasa sa iyong mga pangako, aming panghahawakan. Panginoon, maraming salamat sa pamilya namin, sa lahat ng bagay na binigay mo, at sa ibibigay mo pang muli, Panginoon, maraming salamat. Hindi itinataas namin ang araw na ito na kami magpupuri sa iyo at iingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng araw. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na siyang magbabago sa amin araw-araw, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa pastor na iyong nagamitin na magdi-deliver ng iyong salita, Panginoon. Bless them po, Panginoon. I-bless mo po siya. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. At ang sa iyong salita mo lamang ang mamutawi sa mga Panginoon. Maraming salamat, Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Alright, makakauwi na po tayo. Joke lang. Alright, so God bless po and thank you for again coming here. Alam ko po ang weather ay masyadong nakakaantok, sarap matulog. Sino rito yung gininaw kayo ng umaga? At nilamok at the same time kasi brown out. Yeah. So, kami ni Miko, we slept around 2 a.m. Okay, yung echo bro. Okay, off. Echo. Hello, right? That's you. Alright. So again, ay lahat po, I think nakaranas po nung brownout from 4 a.m. Tama po ba? Sabi-sabi na wala yung kuryente. But praise God, yung pong January, last 2 days, pati yung kagabi, ay napakasarap po nung hangin, di po ba? So parang sabi nga namin parang Pasko ulit. But anyway, as Christians, araw-araw ay Pasko sa atin. Amen? And now we are in 2026. So we have a new year, but we have the same God. The same God that we worshiped last year is the same God that we worship this year and beyond. Amen? So, if you hear po sa news, marami daw na signs of the end times or whatnot, it's good to know all of those. But today we're not going to talk about that. What I want to ask from you, as we always do, is to share po ano yung kabutihan ng Diyos sa inyo for the 2025. Kung di ba kayo nakapag-share last year-end natin, now is the time po para tayo ay makapag-share ng kabutihan ng Panginoon. So, I think I'm only going to leave it to 2. Late tayo makapag-start. Sige po, sino po gusto mo muna will declare publicly that God is so good. Po ba? Sige, I'll let you do the honors of doing it, and then yung susunod sa akin, you can just raise your hands, okay? So ako nagpapasalamat sa Panginoon. I joined
Grace Revealed Mission Church noong pong April. So ilang months na ba tayo? May, June, July, August, September, October, November, December. We're entering into our 9th month. So imagine, 9 na buwan na tayo nagkakasama. Hindi ko kayo nagsasawa sa mga mukha ng bawat isa. I hope not. Kasi mo ka sa tabi mo, maganda ka pa sa umaga. Hindi pa tapos si Lord sa iyo sa 2026. Hindi pa tapos si Lord. Tatapusin na rin niya. Yun nga po ako ay papasalamat sa Lord na tunay na ang prayer ko sa Lord is, Lord, sana po patuloy na maging healthy mga magulang ko and ayoko ma-experience yung dumating ng Lord wala niya yung isa sa aming mga magulang. Ewan, Lord, sabi ko, kahit di na ako mag-asawa, huwag lang mawala yung magulang ko or any member of the family. So, healthy kami pagbalik mo, Lord, sabi ko. And bumalik ka na matagpuan mo kami lahat. Nagmamahal ka rin sa'yo, naglilingkod sa'yo. So, kami po ay New Year. The very first time, hindi sa bahay namin. And may blessing po na nakapag-rent kami ng farmhouse. And we spent New Year there, safe, parang nasa isla. Yung mga paputok parang nasa yung island, yung nakikita mo yung paputok sa malayo. Kasi yung makikita sa taas, parang isolated kami. Masaya tahimik. Yung lang, sobrang overwhelmed namin. May nakalimutan kami isang bagay. Pag-picture. Sobrang lugar. And one of these days, God willing kung tayo ay ipagpaklain ng malaking budget. So, kayong isama doon. Maganda doon sa lugar yun. You can do fishing. Mura lang yung per kilo niya, 100 pesos per kilo. At masarap yung tilapia nila. Hindi siya lasa mura. Alright? So, and I'm expecting for great things sa Panginoon. And kung nasa 2026 na tayo, I'm looking forward na lumago tayo as Christians. Hindi lang kayo nakaupo dyan, nandyan parati. I'm looking forward na let's make this place crowded para pagdating sa langit, traffic sa langit. Okay lang magka-traffic sa langit, huwag lang sa tollgate. Ay mamaya uwian na ng Manila. Alright? So yun po, mabuti ang Panginoon and God is good. Grabe. Second month. Grabe. Siguro, I think I'll still live. Let's see, kita. Alright. Amen. So, ang sarap magpasalamat sa Panginoon, di ba? Kasi ito yung simula ng ating taon. So, salamat sa Panginoon sa year 2025 na malusog tayo, malakas, bagamat maraming problema, pero andun yung katagumpayan. So, muli sa year 2026 ay declared na patuloy yung kalusugan, kalakasan sa buhay ng family natin. So, salamat sa Diyos dahil naniniwala po tayo na ang Diyos natin ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya ang kanyang proteksyon, ang kanyang pag-iingat ay lagi po nating mararanasan sa bawat segundo ng ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon kasi 2 weeks ko din, o 3 weeks, 3 Sundays po kayong nakasama to worship with the Lord. So, salamat sa Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri. So, mamaya po, uwi na kami papuntang Cavite. So, ewan ko kung kailan kami makakabalik, bakasyon ulit. So, sama-sama tayo. Salamat sa Panginoon. Yung palang dinner ka, tapos may dinner natin. Kaya pala masarap yung tosino. Okay, so God is good? All the time. So we created a short video clip ng ating year-end celebration last December 28. And in behalf po ng Pastor Vic and the volunteers, salamat po sa buhay ng bawat isa who took their time to join us here noong December 28. And I do hope you have been blessed sa mga biyaya ng Panginoon. And maybe next time, next Sunday, I can see everyone if you wear those shirts again. Mas maganda sana. Or hindi pa nalabahan, no? Hopefully next week nalabahan na. Sige po, roll VTR.
Amen. Ano po ako doon ah? Amen. So, enjoy po yung lahat. Masaya ba kayo last Sunday? O mas masaya kayo ngayon kasi nakita niyo yung mga itsura. So, yun po ang church. Kasi ang church ay hindi relihiyon, kundi isang pamilya. Pag nasa relihiyon kasi, tingnan nyo, may mga magka-relihiyon na magkagalit. Eh, ang binubuo kasi ng Diyos pamilya eh. Nung likahin niya si Adam sa si Eve. Ang kanyang intention ay bumuo ng pamilya kasi walang pamilya ang Diyos eh. Kaya ang kasama niya noon ay mga anghel at yung mga anghel ay yung 1/3 ng angels sa langit ay nag-rebelde pa sa pamumuno ni Lucifer na naging Satanas, no? At nahikayat ni Lucifer na mag-rebelde sa Diyos yung 1/3 ng ka-angel sa langit. Pag sinabing 1/3 ay yung isang buo ay hatiin mo sa tatlo, nakuha niya doon yung isang parte. So marami po yun kasi libo-libong anghel yung nadayak ni Satanas. At yun yung mga tinatawag na fallen angel, no? nung sila ay palayasin na ng Diyos, huwag na magkaroon ng access sa langit. Kaya pag sinabing fallen angel, dito sa mundo sila bumagsak. Nanahan at ang ginagawa po nila ay dayain ng tao kasi ang impyerno po ay inihanda ng Diyos para sa mga fallen angel, hindi sa tao. And then, gumawa ang Diyos ng panibagong pamilya. Ito yung human, yung sangkatauhan. At ang sabi ng Bible, nilikha niya ito ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ang masakit, nadaya sila ng kaaway na nagkaplo. Sa pamamagitan ng tinatawag na old serpent, pumasok ang presensya ni Satanas doon sa ahas. At nagsalita yung ahas. Ang description ng Bible about ahas ay hindi naman siya talaga nakakatakot kasi kung nakakatakot siya, hindi siya lalapitan ni Eva. Nagkaroon lang ng tinatawag na takot kasi nung pumasok ng kasalanan, naging masama na yung dating ng ahas. Kaya minsan, ang natanim sa isip natin kapag kaahas, ay nag-describe ng masama. Kaya merong tinatawag na yung kaibigan mo ay ahas. Inahas ka rin. Ibig sabihin nun ay merong nakapaloob na kaisipan na masama talaga. Pero sa ngayon, pagka nanonood kayo palagi niyo makikita sa social media, sa Facebook, sa YouTube ay may mga taong mahahawakan yung ahas eh. Mahahawakan yung cobra. Hindi naman sila namamatay pagka... So, pinapakita doon na kasi kasama yung sa nilikha ng Diyos eh, yung ahas. Hindi yung Satanas. Na hindi niya nilikha yung Satanas. Si Satanas ay naging Satanas nung tubuan siya ng tinatawag ng pride at nag-rebelde siya sa Panginoon. Ano yung pride? Akala niya, dahil sa kagandahan niya, si Lucifer, he was a perfect angelic being. Kung titignan natin yung description ng Bible, siya yung talagang mataas ang kalalagayan, position. Kasi sabi ng mga Bible scholars ay sa pag-aaral ay siya yung tinatawag na choir director ng langit. Siya yung nagmamanage ng worship. At siya ay anointed to be a worshiper, as a worshiper. Kaya pag ito kumanta, ito tumugtog, ay talagang
napupuno ng kalwalhatian ng kalangitan. At doon siya tinubuan ng pride. Akala niya dahil sa kagandahan niya ay hindi lang mapapantayan kundi lang nagpasa niya pa yung Diyos na lumikha sa kanya. Nakalimutan niya ang Diyos ay Diyos. Omnipotent. Nakapangyarihan. No? Omniscient. Knowing God. Omnipresent. Nasa lahat ng lugar. At doon sa pangyayari yun, ang Diyos ay hindi tumigil upang buo ng isang magandang pamilya upang maibahagi yung kanyang pagmamahal. Love. Kasi maraming tinuro sa atin ang sabi na God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi naman lubos na naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. At yun yung ating itinuturo at inuunawa sa gabay ng Banal na Espiritu na maintindihan ito ng tao. At kapag ka naintindihan ito ng tao, talagang kakalimutan mo ang religion. Uunahin mo si Jesus. Hindi natin sinasabing ang religion ay totally rejected. Kasi ginagamit din ito upang magkaroon ng kaunawaan yung tao, kaya lang hindi lubos. At ang masakit, ang religion pa, minsan ang nagiging way upang mapalayo lalo ang tao. Kasi may ituturo yan eh. Kapag kami itinuro yan, pinaniwala natin, tapos hindi man pala nag-align sa salita ng Diyos, doon ang nagkakaroon ng problema. Pero kung maituturo lang ng relihiyon yung tamang pagkakilala at pagkaunawa sa salita ng Diyos, nasabihin kong magandang relihiyon. Kaya lang, kung titignan natin talaga sa ngayon, pansin ninyo, nag-aaway-aaway ang mga relihiyon. At kung malalakang relihiyon sa ngayon, ay yung malalaking relihiyon sa ngayon ay nagkakaroon ng malalaking problema. Kahapon lang ay napanood ko sa Facebook na itong malaking relihiyon na ito ay nagkakagulo-gulo yung kanilang leadership. At ang magiging dahilan ay yung tinatawag corruption. So, hindi lang para sa gobyerno nagkakaroon ng corruption, kundi maging sa mga spiritual groups, no? At lalo na itong tinatawag na religion ay meron din nangyayari kasi ang kapangyarihan ng salapi ay lubos na talagang hindi mo pwedeng tawag dito, maliitin. Kasi sa Bible, merong tinatawag na may tinawag si Jesus na two masters, dalawang Panginoon. Una ay ang Diyos, Ama. Pangalawa ay ang kayamanan. Kaya sabi niya, you can serve two gods. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon, sa dalawang Diyos. Sabi niya, ang kayamanan ay tinatawag ng Diyos. Kaya ito yung mga nagiging problema na sa ngayon nakikita natin sa government, sa mga religious groups na pinagmumula ng pagkakaroon ng pagnanasa dahil sa salapi. Hindi ko nga malubos na naiintindihan eh. Bakit marami silang kayamanan, nahiyaman na sila, pero bakit ayaw pa nilang tumigil? Sokdo lang masira yung reputasyon, yung pangalan, maging masama sa pananaw ng iba. Basta makuha lang yung pera, wala silang pangalan. Why? Marahil andun talaga yung katotohanan, ang kayamanan ay tinatawag ng Diyos. You can serve God and you can serve Mammon, sabi ko doon sa ilang talata. The word Mammon sa Greek mythology, ito po ay tumutukoy sa Diyos ng kayamanan. Pag sinabing Mammon, Diyos ng salapi. Kaya kung titignan niyo po, napaka-silent niya eh. Pag hindi mo namalayan, itong kayamanan ito ang mag-aakay sa iyo, palayo sa tunay na Diyos. Kaya sa isang relihiyon, kapag ito ay nakapasok, itong kaisipan na ito,
ito ang sisira. Malalayo ka talaga sa tunay na pagkakilala sa Diyos. At makikita naman natin na totoo na meron isang lalanging reliyon sa ngayon ay nagkakagulo-gulo yung sila magkamag-anak ay kasi pinapatakbo lang siya ng isang pamilya. Ang reliyon na ito ay ang nagmamanage lang isang apelido lang. At mas mataas pa siya kay Jesus, sabi nila. Kasi si Jesus tao lang, ang pinuno nila ay anghel daw. So makita niyo yung pagkakaroon ng ano. Si Jesus, itinuring na tao, pero yung kanilang founder, angel. So doon pa lang, kung naiintindihan po ng tao yan, meron ng malaking problema. Kaya hindi natin sinisiraan ng reliyon, kundi kung ang reliyon, nandiyan, hayaan mo lang siya dyan. Sabi mo ako, hayaan mo lang siya. Kung nandiyan reliyon, ano reliyon, hayaan mo lang. Basta ang kailangan sa ngayon, sa inyong mga nakakarinig ay magpatuloy kayo sa paghahanap sa Diyos. No? Nandiyan lang naman siya. At ang nakakatuwa, parang tayo ang humahanap sa Diyos, pero ang totoo nun, tayo ang hinanap niya. Kaya ko lang sinasabing hanapin ay, ang ibig kong pakahulugan doon ay, kung ano yung natuklasan mo ngayon, diretso mo lang. Amen? Yung natuklasan nyo last year, 2025, sa inyo na mga naka-attend dito sa church, kasi lagi mong sinasabi ko, kahit saan mapunta, hindi religion yung dala namin, kundi ang dala namin ay yung kung ano merong ibinigay sa amin ng Panginoon. Isang araw, si Apostle Peter, si Apostol Pedro at yung kanyang mga kasamahan nung sila ay nag-ministry pa dito sa lupa. Napunta sila sa isang lugar na kung tawagin po ay sinagoga. Pag sinabing sinagoga, yun yung mga pagtitipon ng mga religious people that time. Yung mga templo roon na pinapasok nila. Na doon sa mukha ng templo, para mas maintindihan natin, tawagin natin simbahan. Pagpasok pa lang doon sa simbahan, mayroong isang lalaking lumpo doon since birth. Pinanganak siya ng lumpo. At namamalimos siya doon sa lobby, no, sa entrance nung temple. Dumating ngayon si Pedro at yung kanyang kasama. Nakatingin yung mama, sabi niya, alam niyo naman pag namamalimos, laging nakaganyan. So pag daan ni Pedro, sabi niya, tinignan din siya ni Pedro, sabi niya, silver and gold, sabi niya, have I none. Pilak at ginto, kasi yung pilak at ginto, yun yung kanilang monetary system that time. Yun yung kanilang salabing that time. Pilak at ginto, sabi niya, ay wala kami. No? Silver and gold, have I none, but such as I have, sabi niya. But such as I have, I will give it to you, sabi niya. So, bakit, pilak at ginto ay wala kami, pero kung ano yung meron sa amin, yun yung ibibigay namin sa iyo. So, yung lalaki na nag-assume na tatanggap siya ng kung anong bagay doon sa dalawa o doon sa mga disipulo na yun. Natutuwa siya, siyempre. Pero wala naman pala silang ibibigay na pagkain, walang ibibigay na damit, na gamit, na salapi, na kung ano pa mang bagay, material, kundi sabi niya, silver and gold I have none, we have none, but such as I have, kung ano meron sa amin, I will give it to you, sabi niya. In the name of Jesus, sabi niya, rise up and walk. Wala kaming pera, wala kaming ginto, wala kaming pila, wala kaming silver, wala kaming kayamanan. Pero meron kaming Kristo, sabi nila, at yun ang ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sabi nila, tumayo ka at magtindig. Ano yung ginawa ng lalaki? Hindi lang siya tumayo, hindi lang siya lumakad. Sabi doon, he walked and lived praising God. Siya ay nagpasimulang tumayo, naglakad, at paluksong-luksong nagpupuri sa Panginoon.
For the very first time since birth na hindi niya natikmang gamitin yung kanyang dalawang paa upang lumakad, nung sabihin ng dalawang, meron kaming Kristo, meron kaming Jesus, at yun ang ibibigay namin sa iyo. Nung ibinahagi nila si Jesus doon sa tao, I believe, mas mahalaga yun at mas balbaw man yun kaysa doon sa ginto, sa salapi, sa pera, sa pagkain na ibibigay nila doon sa tao. Gumaling yung tao. Ang sabi na nila, in the name of Jesus, rise up and walk. So merong kapangyarihan sa buhay ng isang mananampalataya kapag ka ikaw ay merong Kristo doon sa buhay. Ang pera ay nawawala. Naniniwala po ba kayo doon? Kahit yung pinakamayamang tao sa isang iglap lang. Merong linggo na nangyari sa Cebu yata na nilolobat ng ating mga may linggo na nangyari at hindi ko na matandaan kung kailan ito, kung anong taon. Hindi ko rin matandaan kung sa Cebu yata ito or sa lugar. Ang lindol ay hindi naman tumatagal yan ng 2 minuto. Pinakamahaba na yung 1 minuto, seconds lang yan. Noong July 16, 1990, dito sa Nueva Ecija, dito ako noon eh. Kakaalis lang ni Mrs. noon papuntang Canada. Umalis siya ng April, lumindol ng July 16. So ilang buwan pa lang ay lumindol na. Ang anak namin noon ay yung panganay ay 2 taon. So may bahay kami dyan sa Bungabon. Tapos bahay ng nanay ko, ilang hakbang lang yun. Yung bahay namin, mula doon sa bahay ni nanay, ilang hakbang lang siya. Yung lindol ay tumagal siya ng 46 seconds kung di ako nagkakamali. No? Siguro yung iba sa inyo doon ay hindi pa tao. 1990. No? Siguro yung mga kabataan natin dito. Hindi pa kayo tao. No? wala pa. Si Kuya Joel wala pa nung nasa sambuang yun siya. Tao na siya. Alam nyo, nung lumindol, umugas siya. Kasi may maliit kaming bahay, may tindahan din doon. Bago ako makarating doon sa pinto, ilang hakbang lang yun. Kasi siguro ang layo niya eh, mula dyan sa CR hanggang dito sa puno ng mangga. Sa kapitbahay. Ganyan lang siya kalayo. So ilang hakbang lang yan. Alam niyo, bago ako makarating doon, patapos na yung uga. Patapos na siya. Kasi doon sa pinto niya, hindi ako masyut-syut nung kalakasan niya. Hindi ako nagkakabangga-bangga ganito ko sa lakas ng ugat. At bago doon makarating sa bahay, yung hakbang ko, pag taas kong gano'n, pag tapa ko, lupa agad, parang nataas. So ang nangyari para nun, yung lupa, gumagano siya. Bakit ko nasabi? Kasi nung tumigil yung ugat, merong lupa na mataas, merong mababa. Ibig sabihin, ang lupa ay hindi gumanon. Umalon siya. Ganon katindi yung lindol na yun. Kaya bumagsak yung college sa Kabanatuan, yung Liwag College. Aming namatay. Sa amin, merong bumukang lupa. Bumuka talaga siya. At yung bumaba ng 1 meter, 1 meter, 1 metro, yung kalsada, bumaba yung kaputol niya ng 1 metro. Kaya ang taas nun. At sumigsag siya. Yun yung alaala ng lindol na yun.
Ganun siya kalakas. Seconds lang yon. Paano ko na kung tumagal yun ng 30 minutes? Walang matitirang building siguro. No? Kaya may kinakatakutan ngayon ng bansang Pilipinas yung tinatawag nilang the big one. Sabi nila ay maghihiwalay ang Metro Manila pag dumating. So, maraming natatakot. Ngayon, yung aking kinukwento na lindol na ito na nangyari kamakailan lang, mayroong isang malaking bahay. Ako nakita niyo na matagal na pinag-ipunan nung may-ari kaka-abroad. Gandang bahay eh. Tapos katabi niya barong-barong. Isang mayaman, isang mahirap. At doon sa caption, talagang kasi pinag-abroadan ng may-ari. Yung malaking mansyon, tumagilid siya. Ewan ko nakita, tumagilid siya. Pero yung maliit na bahay, oo. Seconds lang. Anong lesson? Ang kayamanan sa isang bigla. Nawawala. Kung ang kayamanan ay nawawalang bigla na matagal mong pinaghirapan, bakit magpapakamatay ka sa kakahanap ng kayamanan? Ang tunay na kayamanan ay si Jesus. Na kapag natagpuan mo, hindi na yan mawawala. Kasi hindi yan papayag na ikaw ay mawala. Kasi once na natagpuan mo siya dahil hinahanap ka niya, hindi ka na niya bibitawan. Ganun magmahal ang Diyos. Kahit gano'ng kapangit yung ugali mo, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Ganun siya magmahal. Kaya tinawag siyang God is love. Pero marami sa atin ang pag-aakala natin sa Diyos kasi nga yung turo kasi ng relihiyon pag salbahe ka raw, magagalit ang Diyos. Totoo yun. Noon, nung wala pa si Jesus, ang tao ay nakabase sa biyaya at pagpapala sa paraan ng kanyang pagpapakabuti. Kaya nga mayroong tinatawag na commandments. Pag natupad mo yung commandments, good ka. Blessing darating sa iyo. Pero pag hindi mo nasunod, sumpa ang darating mas marami. Dahil doon sa pagmamahal ng Diyos, alam niyang hindi kaya ng tao na maging consistent sa kanyang pagsunod sa Diyos. Gumawa ng solusyon ng Diyos, binayaran niya ngayon yung requirements ng pagpapala. Si Jesus ang nagbayad, ikaw ang beneficiary. Si Jesus ang naghirap, ikaw ang magtatamasa. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo bang ikaw ang maghirap para ikaw ay pagpalain? O meron ang naghirap para sa iyo upang yung pagpapala niya na nakahanglang sa langit ay ibagsak sa iyo. Amen. Ang hinihingi lang niya, paniniwala. Hindi pagsunod. Marami nang nag-try sumunod noon pang panahon ni Moses, pero nabigo siya. Kung sila nabigo, bakit mo susubukan? Kaya hindi pagsunod ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, paniniwala. Bakit? Kasi once na nagkaroon ka ng tamang paniniwala kay Jesus, doon ka palang makasusunod. Nawa niyo ba? Ibig sabihin, matututo kang sumunod, hindi dahil sa iyong sariling kalakasan. Ang tawag doon ay biyaya. Grace. Libreng regalo. Ang ibig sabihin kasi ng grace ay undeserved favor, unmerited favor, undeserved blessings of God. Hindi ka karapat-dapat, pero binigyan ka. Kaya ganun kabuti ang Diyos.
At yun yung Diyos na gusto namin makilala yung lubos kasi nung kami ay magkaroon ng pagkakataong makilala namin siya sa ganitong kaparaan, sabi ko, madali pa ng sumunod sa Panginoon. Kumukorap siya eh. Madali pa lang sunod sa Panginoon pag kilala mo yung sinusundan mo. Na hindi ka niya bibitawan. Amen? Kaya dito po sa church na ito, marami kayong maririnig dito na baliktad kaysa doon sa mga pinanggalingan nating church natin maniniwala. Sa halimbawa, lagi tinuturo sa atin kung may problema ka, kapit lang ito. Hawak ka lang kay Lord. Di ba? Narinig niyo po ba yan sa mga sermon, sa mga pari, sa mga pastor, sa mga ministro? Pag ikaw meron kang pinagdadaanan, huwag kang panghinaan ng loob. Humawak ka lang sa Diyos. Kumapit ka lang sa Diyos. Kung titignan nyo, parang tama. Pag sinabing parang tama, hindi tayo sure doon. Amen? Kaya kung makikita po natin, diba sabi doon sa awitin, kung wala ka nang mapuntahan, kung wala ka nang malapitan, ano sabi? Kapit lang sa akin. Ano ba? Hindi kita iwanan. Kita nyo ha? Pag pinansin nyo siya, tinuturuan kang kumapit sa Diyos, kumawak sa Diyos. Pero sa tingin nyo ba, pag kumapit kayo sa Diyos, hindi kayo makakabitaw? Hindi kayo bibitaw? Sa tingin niya? Alin kaya ang mas maganda? Yung ikaw ang hahawak sa Diyos, Ikaw ang hahawak, ikaw ang kakabit sa Diyos, o ang Diyos ang hahawak sa iyo? Pag meron kayong nakita dyan na mag-ina na naglalakad dyan sa kahit saan yan, sa kalsada, lalo na sa kalsada na, sa highway, no? Alin ang mas safe? Yung batang 3 taong gulang na nakahawak sa kamay ng nanay niya? O yung nanay niya ang humahawak sa kamay niya? Alin ang mas safe? Si nanay. Amen? Kasi pag si nanay ang nakahawak doon sa bata, kahit anong mangyari, hindi niya bibitawan yan. Pero yung bata, kapag ka siyang humawak sa nanay niya, nakakita yan ng kung ano-ano, na hindi magbibitaw yan. Ganun ang tao. Kaya ang Diyos, tinuturo niya sa atin na siya ang dapat makita na humahawak sa iyo, hindi ikaw. Kasi bilang tao, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na bumitaw sa atin. Amen? Ganun. Kaya dito po sa church, naiintindihan po natin at lagi natin, ito ang wiki ng ating church. Ito ang puso ng inyong pastor na maituro at maintindihan yung dapat natin maunawaan at maintindihan. Amen. Ano nangyayari? Hallelujah. So, kanina ay kaya si Maymay sa akin, hindi ko alam, pero they are requesting for a prayer. Hindi ko alam kung pamaglaan, hindi ko alam. So, siguro ay bigyan natin ng pagkakataon to pray. Pray tayo. Okay, let's just stand up. Pray ba tayo? Hallelujah. Praise the Lord.
sa iyong